Isko, tsaka si Hani Lacuna. Tama yung mga palabas nila. Tama yung pagbibenta. Halimaw, umalis na sa Luzon ng Maynila. Tapos na. Kailangan palitan na ni Maro Tamundong. Bumangga, diba? Ay, bilang isang loyalista, sumusuporta po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos at siyempre, ang ating Miss Mara Tamundong ay ganoon man, ay isang loyalista din. Ano pong masasabi natin at bakit gustong-gusto niyo po si Miss Mara Tamundong? Tama na yung mga halimaw, umalis na sa Luzon ng Maynila. Tapos na. Kailangan palitan na ni Maro Tamundong. Ayos na ayos yan. Kailangan ng Luzon ng Maynila na para mapaganda, bumalik ulit sa dating anyo ang Luzon ng Maynila. Wala na yung mga halimaw. Tapos na sila. Tama na yung pagbibenta. Okay lang. Kasi susuporta naman kay Mara Tamundong. Presidente Bongbong Marcos. Ito. Okay na. Ano po ang nagustuhan natin kay Mara Tamundong? Bait. Tulungin. Walang pinipili. Sana lahat ng tao kagaya niya matupad ang tumulong maayos. Hindi sa pera. Kailangan sa gawa. Makita ng taong mamamayan ng Luzon ng Maynila na gumagawa na maayos. Na karapat dapat si Mara Tamundong sa Luzon ng Maynila. Wala nang iba. Bumangga, diba? Yun, sir, isa pa. Kanina na hindi mo napigil sarili mo, nakapagsabi ka na sirang-sira na. Sino po yung tinutukoy natin doon? Isko, tsaka si Hani Lacuna. Tama yung mga palabas nila. Kunyari mag-away-away. Pero nag-i-splitan lang sila. Okay lang yun. Palabas ng palabas lang. Huwag na lang gamitin. Tapos na. Huwag na lukuhin ang araw nila. Huwag na lukuhin ng taong bayan. Huwag na lukuhin ng taong bayan. Alam na. Ayos lang mo. Basta huwag kakalimutan si Mara Tamundong. TVN. Mara Tamundong. Okay. Anong panawagan natin kay Pangulong Bongbong Marcos kung sakasakali? Presidente Bongbong Marcos. Sana suportahan nyo si Ma'am Mara Tamundong ng Luzon ng Maynila para sa mayor ng Maynila. Wala na kayong dapat tutulong isip. Mara Tamundong ng Luzon ng Maynila. Malaki na ang pagod niya sa senior citizen. Sa tulong ng mga kumayan. Mr. President, sila po yung request namin. Tulungan po sa Mara Tamundong. Okay po. Salamat po tayo. Salamat. Itong araw na ito ay matagumpay ang naging punong ugnayan na ginanap dito sa lugar ng Tondo, sa distrito ng Maynila. Ito po ay ang mga dumalo po dito sa punong ugnayan ay ang distrito doon at address ng pinabibilangan po ng mga zone leader ng distrito. At napakaganda po ng naganap na pagpulong. Sila po ay nagpahayag ng kanilang suporta para po sa kandidatura ni Miss Mara Tamundong sa darating na eleksyon 2025 bilang alkalde ng Luzon ng Maynila. Lahat po sila ay nagkasabi na karapat dapat na si Mara Tamundong ay manungkulan bilang alkalde ng Luzon ng Maynila sapagkat nakita po nila na meron siya kakayahan. Unang-una po, subukan na po nila at nakita nila na bilang isang senior citizen advocate ay nakita po nila malasakit sa mga senior citizen at ganoon din sa mga bataan ng Luzon ng Maynila. Marami na po siyang nagawang tulong. Saksi po kami sa lahat ng kanyang mga ginagawa bilang isang totoo at tunay na ina na nasa dito sa Luzon ng Maynila at bilang isang parang siyang magiging ilaw forma ng Maynila sa 2020. Sa hanay naman po ng mga kababaihan at bilang isang lehitimong taga-Tondo, Manilenyo, at
lehitimong loyalista noon pa man, nakita po namin sa katauhan ni Ma'am Mara na 3 years bago pa. Kasama na po siyang naglilingkod bilang isang senior citizens advocate. Kasama po ang kanyang pagpapaliwanag sa lahat po ng mga gawain ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Therefore, dito po sa Tondo, sa katotohanan po, karamihan po dito mga loyalista. That's why nung si Ma'am Mara ay bumababa po dito sa Tondo, mainit po ang pagsalubong sa kanya ng mga tao. Dahil ang feeling po namin sa ngayon po, iisa lamang po ang makakapagbago. Meron na po tayong bagong Pilipinas, di po ba? Ang hinihintay po natin ang bagong Maynila. At nakikita po natin yan sa isang katauhan ni Super Mara Tamundong, isang babaeng very brave, strong, kind-hearted, generous, napakabait at napaka-maganda. Napakainit ng pagtanggap sa kanya ng mga leaders na naririto kanina sa ating pulong ugnayan. At ganoon din naman sa ika-52 years anniversary ng pagbabalik ng Santo Niño sa Tondo Church. Mainit din pong sinalubong si Ma'am Mara sa pag-attend po niya ng misa. Marami pong mga barangay officials ang sumalubong kay Ma'am Mara. Meaning lamang po na nagkakaroon na rin po ng pagkukumpara ang ating mga barangay officials, ang ating mga punante, kung sino ang dapat ilumlok sa lungsod ng Maynila. Kailangan po natin ng pagbabago. Kaya kami po sa grupo ng Ilaw sa Reforma ng Maynila mula Distrito 1 hanggang Distrito 6 ay nagkakaisa. Buo na po kami ang aming pong napipiling itatakbo bilang alkalde sa lungsod ng Maynila. No other than Super Mara Tamundong ang karapat-dapat. At sa hanay mo ng mga kababaihan, I'm calling all the ladies out there, please join us. Kasi po, meron din po kaming mga samahan ng mga kababaihan. Sama-sama po namin yan ay muli po namin i-open. Yung Ladies in Action, now it is Ladies in Action for Mara Tamundong. Para po sa kanya to. So, let us, please join us in our quest for a new candidate, a candidate with a heart na meron pong puso sa pagbabago, may tunay na pagmamahal sa bawat mamamayan ng lungsod ng Maynila. Nag-iisa lamang po yun, isang Super Mara Tamundong. Sa simbahan kanina maraming tingin ko ba talagang si Ma'am Mara Tamundong kilala na nila. At siguro nababalitaan nila ang lahat ng mga magandang ginagawa ni Ma'am Mara. Lalo-lalo na dito hindi lang po dito sa Distrito 1. Nagsisaiba sa karating na distrito alam na po naramdaman nila. At totoo po yan, marami ng hapon ng umubida na mga barangay official para po siya makatawpalan at makakaugnayan. Tungkol po lalo-lalo doon sa online registration. Dahil marami pa pong mga senior citizen ang hindi pa po nakarehistro. At ganoon din po bilang karagdagan. Ako pinaniniwala na karapat-dapat si Super Mara Tamundong siyang maging official na kandidato na dito sa lungsod ng Maynila dahil siya po ay lehitimong membro ng Partido Federal ng Pilipinas. At ganoon din po ay ang paniniwala ko ang kailangan po natin talaga dito sa lungsod ng Maynila ay yung kaalyado ng ating Pangulo na para makatulong po sa kanyang mga programa at mga proyekto dito sa lungsod ng Maynila. Nananawagan po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos bilang kami po ay isang lehitimong mga loyalista dito sa lungsod ng Maynila. Meron pong isang tunay na naglilingkod, dadala-dala po ang inyong pangalan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siya po ang aming napipili na inuklok bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Nagkakaisa po kaming lahat mula Distrito 1 hanggang Distrito 6
Si Mamara po bilang kapartido ng Partido Federal ay amin pong sinasamahan at kami po ang makakapagpatunay sa inyo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na siya lamang po ang karapat-dapat na mapili bilang ating kandidato dito sa lungsod ng Maynila. Sana po ay inyong pakinggan ang aming mga hinaing, panawagan ng Pangulong Ferdinand Marcos na kung meron man po kayong pipiliin na kandidato, ay sana po sa eleksyon, sa darating na eleksyon ng 2025, sana po ay mapili nyo na po si Mara Tamundong. Sapagkat siya po ang karapat-dapat. Pinananawagan sa ating mahal na Pangulo na kumari po sana Miss Mara Tamundong po ang ating pong itaas ng kamay sa darating na eleksyon 2025 para alkalde ng lungsod ng Maynila. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya po ako kanina sapagkat nakasama po natin ang ilang mga kababayan po natin mula sa Distrito 2 at Distrito 3. So, nung nakita ko po sila kanina, na-surprise ako dahil mainit po ang kanilang pagtanggap sa akin. At syempre, naramdaman ko rin yung pagiging isang tunay na Pilipino nila dahil talagang yung pagyakap nila sa akin, talagang ramdam ko po na pare-parehas po tayo na gusto magkaroon ng pag-asa sa bawat isa. Kaya kanina po nung nagsalita ako at umawi, syempre naging happy ako kasi nakita ko naman sa kanilang mga mata yung talagang tunay na hangarin din po nila, yung pagkakaroon nila ng malinis na puso para sa ating lahat. Makapaglingkod sana po tayo at makatulong sa ating mga kababayan. Kaya sa ating mga kababayan sa District 2 and 3, salamat po sa oras na ibinigay ninyo na po ay makilala at mapakinggan dahil hindi lang naman ito para sa atin, hindi ito po ay kabuuan po ng Maynila na sana po mabigyan tayo ng pagkakataon na maitahon po natin yung kalagayan natin sa ngayon. So, kita naman natin, ang hirap po ng buhay, pero ang Pilipino talaga, Manileño, ay may pag-asa pa rin at talagang susubukan at gagampanan pa rin natin na matupad po ang lahat ng ating hangarin. Kanina po, tayo po ay tumalo at nakiisa sa misa po dito sa Santo Niño Church para sa 42nd anniversary ng muling pagbabalik po ng mahal na po Santo Niño. Unang beses pa lang po ako nakarating dito para makapagsimba, pero iba na po kaagad yung naramdaman ko kasi nakita ko po talaga yung ibang presensya po ng Panginoong Diyos sa simbahan na yun. Natuwa po ako at parang nagkaroon ako ng kapayapaan sa sarili na ang tanging dinasal ko lang ay bigyan po tayo ng tamang landas, daan, patungo po dun sa ating mga layunin na gusto ko natin kampanan. Nakita ko po na talagang Katoliko po ang pagiging isang Pilipino, talaga ay pagiging isang Katoliko rin. Dahil yung paniniwala po natin sa Panginoong Diyos na sa kabila po ng lahat ng ating nararanasan, tayo po ay meron pa rin pag-asa, meron pa rin po tayong solusyon. Nakita ko nga po yung ilang mga kababayan natin na nakatingin po sa akin. Siyempre nahiya naman ako dahil nga baka sabihin po nila pumunta ako doon para magpakilala. Actually, talaga ako para makiisa talaga. Gusto ko pong makita yung talagang pagiging isang tunay na Katoliko po natin. Siyempre, yung panalangin po natin na maibigay po natin at yung pasasalamat din sa mahal na pong Santo Niño. Natuwa po ako dahil kahit paano, kilala po ako ng mga kagawad doon, barangay officials na aking na kasalubong. So, si Father din po mismo ay napansin ako dahil nga siguro yung pagdarasal talaga natin ng taimtim talagang binibigyan din tayo ng liwanag. So, yun din siguro yung nakita niya sa akin at yun din ang naramdaman ko mismo sa simbahan ng Santo Niño Church. Masaya po ako sapagkat talagang malaki pa rin po ang paniniwala natin at marami pa rin po Manileño ang talagang nagdarasal po para sa lahat. Ma'am, bilang isang deboto ng Katoliko, gaano po kahalaga sa inyo na umattend sa
yung dinaluhan na event? Talaga napakahalaga po nito dahil ito ay isang paraan ng pasasalamat natin sa Panginoong Diyos. Makikipag-usap natin sa Kanya, bigyan natin ng panahon ng ating sarili, na bigyan natin ng kapayapaan naman yung ating kaisipan. So napakahalaga nito sapagkat ito ay nagbibigay ng katahimikan sa ating puso, katahimikan sa ating isip, na sa kabila po ng lahat, talaga kailangan may panahon po tayong magdasal dahil siya rin po talaga ang tutulong sa ating lahat. Dahil nga anniversary nila, kasi nga nawala ang Santo Niño noong 1972 na kung saan siya ay ninakaw. So nung nawala siya, syempre parang nag-iba rin yung pakiramdam ng mga tao. So ang nangyari, parang umulan ng halos 40 days nang walang tigil, araw-araw hanggang bumahana. Nung natagpuan siya na nakabaon na sa ilalim ng lupa, putol-putol na yung poon, talagang doon lang huminto yung ulan. So doon, nakikita natin talagang may milagro talaga ang Diyos. Talagang may paraan siya para marating natin ang lahat. May paraan siya para makita rin natin at maramdaman natin yung damdamin ng bawat isa. Doon pa lang, malalaman na natin na ito lang yung paraan para makita rin natin yung tunay na kapangyarihan ng Panginoon talaga para sa ating lahat. Na walang hahadlang sa atin basta sa magandang hangarin. Kaya sa Santo Niño Church, sana po sa Manileño, kung kakalimutan palagi ang magdasal, magsimba, magbigay po ng oras para sa pasasalamat natin sa Panginoon.